Paunang salita. Ang kasaysayan ng mga propeta at mga hari ay ikalawa sa serye ng 5 katangi-tanging temang sumasaklaw sa banal na kasaysayan. Gayunman, ito ang pinakahuli sa serye na nasulat at huli sa maraming mayamang sulat na lumabas sa kinasihang panulat ni Ellen G. White. Sa loob ng 70 taon, pagsasalita at pagsulat niya sa Amerika at sa ibang bansa, laging inalahad ni Ginang White sa madla ang lalong malawak na kahalagahan ng mga pangyayari sa kasaysayan na inilalarawan kung paanong sa mga gawa ng tao ay makikita ang hindi hayag na impluwensya ng katwiran at kasamaan, ang kamay ng Diyos at ang gawa ng kaaway. Ang may akda na may malalim na isipan sa paggawa ng langit ay hinahawi ang tabing at inilaladlad ang pilosopiya ng kasaysayan kung paanong ang mga naganap sa nakaraan ay may halagang pangwalang hanggan. Inihayag niya ang pilosopiyang ito sa ganitong paraan. Ang kalakasan ng mga bansa at mga tao ay wala sa mga pagkakataon at pasilidad na sa tingin nila ay di masisira o kaya ay makikita sa kanilang ipinagmamalaking kadakilaan. Tanging ang kapangyarihan at adhikain ng Diyos ang nagpapalakas o nagpapadakila sa kanila, at kung ano ang pakikitungo nila sa kanyang adhikain ang siyang nagpapasya ng kanilang hantungan. Mga kasaysayan ng tao ay nagsasaysay ng mga nagampanan ng tao, mga tagumpay niya sa digmaan, tagumpay sa pag-akyat sa kadakilaang makamundo. Ang kasaysayan ng Diyos ay naglalarawan sa tao kung paano siya tinitingnan ng langit. Ang temang ito, mga propeta at mga hari, ay nagbubukas sa tala ng maluwalhating paghahari ni Solomon sa Israel, isang kahariang nagkakaisa na ang templo ni Jehovah ang sentro ng tunay na pagsamba. Dito ay nasundan ang mga paghihirap ng isang bayang hinirang at pinagpala na nasa pagitan ng pagtatapat sa Diyos at paglilingkod sa mga Diyos ng palibot na mga bansa. Dito ay maliwanag ding makikita sa panahong maselan sa kasaysayan ng sanlibutan ang mga madramang ebidensya ng patuloy na alitan ni Kristo at Satanas ukol sa puso at pagtatapat ng tao. Ang aklat ay sagana sa mga nakawiwiling pag-aaral ng mga likas ng tao. Ang matalinong si Solomon na ang karunungan ay di nakapigil sa kanyang pagsalangsang, si Jeroboam ang makasariling lalaki ng patakaran at ang masasamang bunga ng kanyang paghahari, ang makapangyarihan at walang takot na si Elias, si Eliseo ang propeta ng kapayapaan at pagpapagaling, si Ahaz na nakakatakot at masama, si Hezekias may tapat at mabuting kalooban, si Daniel ang minamahal ng Diyos, si Jeremias ang propeta ng kalumbayan, si Nahagay, Zacarias at Malakyas, mga propeta ng pagsasauli. Sa kabila nilang lahat ay ang pagsilang sa kaluwalhatian ng dumarating na hari, ang kordero ng Diyos, ang bugtong na anak na sa kanya natupad ang mga aninong sakripisyo. Ang mga patriarka at mga propeta, ang unang aklat sa serye, ay lumalagos sa kasaysayan ng mundo mula sa paglalang hanggang sa pagtatapos ng paghahari ni David. Ang bukal ng buhay ay ikatlong aklat ukol sa buhay at ministeryo ni Kristo. Ang temang ito, mga propeta at mga hari, ay nasa gitna ng 2 aklat na ito. Ang ika-4, ang mga gawa ng mga apostol, ay naghahayag ng istorya ng naunang Iglesia Kristiyana, at ang malaking tunggalian, ang huli sa serye, ay tumatalunton sa istorya ng tunggalian hanggang sa panahon natin at ayon sa propesiya
ay hanggang sa bagong lupa. Ang kasaysayan ng mga propeta at mga hari na ilang imprenta na ang dinaanan dahilan sa kahilingan ng sirkulasyong ito ay inihaharap sa madla sa tipo ng limbag na nakawiwili ngunit walang pagbabago sa teksto at pahina. Ang bagong limbag na ito ay may mga ilustrasyon at ilan sa mga ito ay ang orihinal na larawang iginuhit ng natatangi ukol dito. Taimtim na naisin ng mga naglimbag na ang temang ito na puno ng mga mayayamang leksyon ng pananampalataya sa Diyos at sa anak, ang tagapagligtas ng sanlibutan, at mga istorya ng paglalaan ng langit sa mga buhay ng mga dakilang lalaki at babae ng lumang tipan ay makapagpalalim ng karanasang relihiyoso at magbigay liwanag sa isipan ng lahat ng makakabasa.